Okay, so yung second video natin guys, of course mag-update lang tayo ulit Then yung first video pwede nyo i-check dun sa may channel natin. Of course don't forget to subscribe. Ayan, tapos paki-like na rin guys or mag-comment kayo. Ayan. Let's start with SEC. Tingnan natin kung merong improvement since long weekend nga So for now, kung papansinin natin may crossover dito. So sana lang masustain since naka-weekly tayo dito guys. Weekly for SEC So for now medyo pa rin weak pa rin siya guys So of course magiging bullish tayo rito pag nakapanig sa 36.13 or 15 at least 36.15. So dito yun sa area na to. Pag nag-breakout. So ngayon kasi nagki-create ng triangle pattern. Ayan, So triangle, of course pasikip ng pasikip yan hanggang sa mag-breakout Okay, for now I think mas lamang yung sa taas. Okay, so ganun kasi yung concept kung saan mas maraming retest, so sa malamang dun magbe-breakout So for SEC, I think in my opinion mas marami guys. Ayan at nasusustain dito sa may taas ng support natin. Okay, above 32. 31.6 kasi ito Ayan. So goods. Yun nga lang wala pang breakout. Ayan. So still boring pa rin yung niya. Structure for now Ayan. Tapos TMC i-check natin sa weekly. So sa weekly same pa din, still sideways guys. Sobrang tagal ng sideways na to. Tingnan natin this time kung talagang magbe-breakout na to. If ever man ang target natin 11.88 kasi ito yung next resistance for DMC So dito guys nare-reject. Ayan, somewhere here. Or else kung may hit naman yung natin trend line, magandang opportunity yun So sana lang ma-hit. Ayan, pero kung hindi okay lang din Ayan, since kung titingnan natin yung structure for DMC guys, for me bullish to. Series of higher lows since nung pandemic 2020 yung bottom niya rito guys. Okay, so since then ayan, pataas ng pataas and right now is medyo na siya, steady na siya. Ayan, and yung crucial part for DMC, so for me ito supposed to be dapat makapanik sa 12.9. Ayan, pagka nakapanik dito bullish na yan yung setup niya dito. Ayan, so yung next DMC LTG, check natin LTG. Medyo lagging yung mga ngayon yung mga blue chips. Okay, so still resistance pa rin to. Resistance pa din. So yung resistance natin nandito yun sa 10.25. Ayan, mga retest lang dito. Ayan, pagka hindi na sustain, pwede tayong bumalik sa may support 9.9 yan. So siguro dito
magbabounce na ganyan hanggang sa mag-breakout. Okay, for now, tingnan natin kung masusustain yung area na yon kasi resistance to yun. Ayan. So, kung magbe-breakout naman, pwede natin i-target yung next resistance malapit sa 10.55. So, dito yun, guys. Ayan. 10.55 for LTG. Ayan, tapos next TEL. So sa weekly, for me bearish. Ito. So I think pwede tayong bumalik sa 1.5 support. Sa may green box na to. Since nasa resistance na, no? Tapos mukhang magkakaroon tayo na crossover dito, guys, based sa ating weekly chart, indicator. Even though na mangyari yun, still goods yung kanyang structure, and overall still sideways pa rin naman to, no? And for long term, of course magiging bullish to pag nakapanik sa taas ng 1,970 at least. Since ito yung ceiling natin for PLDT, Ayan, retest, bagsak, tas retest ulit, bagsak. Okay, for now, of course, medyo malayo pa, sa part na yan. Ayan, sa daily chart, gap down ba to? Okay, so gap down. So, tingnan natin. Pero for now, mas ideal na na malaglag muna to sa may support. Ayan. Next, ALI. Weekly. So, breakout. So, alas doji candlestick lang tayo ngayon for ALI. Medyo boring yung setup niya ngayon, If ever man na magkakaroon ng pullback, so pwede natin i-target yung 31.8 since nag-breakout naman na sa 200-day moving average, Ayan. Then, sa daily, check natin, daily, same lang din. And kasi medyo resistance na rin to yung area na to, Or kung magra-rally man, so pwede nating i-target 36.15 dito sa trend line na to kasi yan Okay, trend line yan, guys. Ayun, may mga retest dyan. Okay, ayun, Ayan, so at least 36 point, let's say 0.2 na lang, 36.2 to 36.3 sa area na to. Ayan, tapos last, globe. Check natin yung globe, guys. For globe, okay, nag-stay dun sa may support since trend line din kasi to Ayan, so tignan natin. Ayan, kasi pagka na-sustain to, pwede na tayong pag-retest ulit dito, guys, sa 2467 na to, or sabihin natin 250, 25, ayan, 2,500 kasi eto na, guys, yung natin next resistance for globe dito sa area na to. So of course yung average niyan nasa 2460, guys, since nag-hold dito, tingnan natin yan, may possibility ayan, tas oversold dito, goods yan. Yung na to, yung area na to, I think may hit yan kung talaga magra-rally tayo.
Ayan, pwedeng i-target since yun nga, meron po tayong trend line dito for globe. 1, 2, 3, tas ito yung pang-apat, no? Ayan, so, I think tapos na po tayo guys, at maraming salamat po sa panonood. See you po sa next video. Bye-bye and God bless.